Good day mga kaibigan, Motozar. Sa video na ito ay ayusin natin tong sasakyan na palyado. Kung papansinin nyo lang, medyo palyado lang yung andar niya, pero yung tunog sa tambutso ay ganyan talaga yan. Medyo may ano lang, napakataas ng idle niya, yun ang sabi ng may-ari. Then namamatay-matay, so maingay din yung kanyang belt, so hinigpitan ko lang nawala yung ingay. Ngayon ang gagawin natin, pinuhin lang natin, tapos check natin yung advancer kung gumagana. So may pang check naman ako dyan, yung timing light na gagamitin natin. Pero kadalasan ang ginagawa ko lang talaga nito ay tono lang dito sa carburetor. Ayan, gagawin ko siya ngayon, live na gagawin ko, actual na gagawin ko, I should say. Ayan, kung papansin sa pandaman ng aking kamay, mahigpit itong air and fuel mixture screw. Yan ay, yan o, pag niluwangan mo ay yan, gumaganda, tumataas pa yung idle niya. Sa pagtimpla naman ito mga kaibigan, yung air and fuel mixture screw, hanapin nyo lang yung pinakamatining. Saka kayo magbaba dito sa RPM na screw na dito. Ayan, para mababaan ko lang, para matakaw kasi sa gas yan kapag mataas yung idle. Ayan o, kasi nakuha lang natin dito. Tapos doon sa vacuum advancer niya, walang hose dito sa isa oh. Pero chinek ko naman na ito, may vacuum naman ito pag nag-rev tayo. Tama naman yung connection ng kanyang vacuum hose. Ito kasi yung ported, so ported lang yung hose na meron siya, so ported lang ipaganahin natin. Ito naman yung sa manifold. Maganda yung carburetor niya kasi 3K carb. Yun lang. Narinig nyo yung kanina, sakal. Ayan, yan yung gusto kong andar na mangyari sana. Okay na yung carburetor niya. Doon naman tayo sa distributor ngayon. I-check ko kung nasa tama pa ba yung timing niya at gumagana ba yung vacuum advancer. So timing light ang gagamitin naman doon. So ito tukoy ko na ported. Ported, ibig sabihin pag nag-rev ka saka lang gagana yung vacuum. Pag walang rev, hindi gagana yung vacuum. So testing natin. Ayan, zero siya, walang rev. Pag nag-rev tayo, so may vacuum siya. Yan yung tinatawag na ported. Babalik natin. So nakita na natin yung ported na line. Ito na yun. Yan. So doon na tayo mag-check sa distributor. Maingay lang yung tambutso niya mga kaibigan kasi naka-header siya. Sir, pasuyo ako pa-rev ka po sir. Kahit dito na sir. Ito sir oh. Yan, yan. Titin nyo lang. Yun. Yun oh, nakita nyo yung white sa dulo. Approximately mga kaibigan, nasa ano siya, 30, 40, mga 45 degrees before top dead center. Advance masyado mga kaibigan. So ang gagawin ko nyan, gawin nating 10 degrees before top dead center or 8 degrees before top dead center. Okay na sir. Ayan mga kapatid, okay naman na. Sinet ko lang siya yung timing kasi kanina nasa approximately 45 degrees before top dead center. Ginawa natin siyang 8 degrees before top dead center. Kaya kung pansinin nyo yung idle niya,
may idle na siya, hindi nakagaya kanina na pagkataas ng idle tapos namamatay pa. Hirap pang hirap siyang paandarin. Kailangan mong alalayan. So ngayon, pag pinaandar yan, hindi mo na kailangan alalayan. So, kukunin lang natin yung tamang idle niya or RPM pala. Baka kasi di tayo sigurado, wala kasing RPM gauge to eh. Di tayo sigurado kung anong RPM niya. Maganda kasi pagka nakuha natin ang tama yung RPM para matipid din sa gas. So sa negative, dito sa ating ignition coil, negative yung ating positive na o yung ating red na wire. So dito naman sa negative o sa ground, sa battery na lang para sigurado. So yung RPM niya ngayon mga kaibigan, 600 yung RPM niya. Gawin lang nating standard. Ang standard naman yan is 750 to 850. Ayan siya, 650. Pero okay na siya sa 650 eh. Gawin na lang natin standard 750. Dito lang magagalaw sa RPM screw. Huwag na nito kasi natimpla na natin yan. Again, pag nagtimpla kayo nito, piliin nyo lang yung pinakamatining. Dito yung air and fuel mixer screw. Huwag nyo nang pakialaman to pag natono na. Tapos dito RPM na lang, magtaas na lang tayo. Gawin natin 700. Ayan, masyadong mataas din naman kasi. Actually below na yan eh, below standard na yan, dapat 750. Pero mas maganda kasi pakinggan, lalo pag owner lang naman, 700. Yan. Okay na yan. Maglalaro from 69 to 73 or 730. Normal yan. Nagpa-fluctuate yung kuryente. Maingay lang mga kaibigan kasi naka-headers ito. Talagang maingay. Kahit ang may-ari naiingayan. Okay na siya. Patayin nyo tapos paandarin nyo ulit. Huwag nyong gasan. Ayan. Maandar na siya kahit di na gasan. Yan lang naman kasi kanina nga dahil wala sa tono talaga. Inalaw ko lang yung carburetor saka tinama natin yung timing dahil nga approximately 45 degrees before top dead center. Napaka-advanced nun. Talagang hindi siya titino. Kaya dapat maglalaro lang yan from 8 degrees to 12 degrees before top dead center. So yun lang, bye bye, thank you.